Alright mga kapatid, meron na naman tayong nasagap na balita mula rito sa News 5 Everywhere dahil ang China ay muling ipinadala ang kanilang monster ship. Yung monster ship nila mga tol, ito yung barko ng Coast Guard na pinakamalaki sa buong mundo. At yan ay namataan daw sa may Ayungin at Sabina Shoal mga tol. Talagang seryoso silang okupahin na at sakupin na mga tol ng tuluyan itong West Philippine Sea mga kapatid. At nakikita naman natin sa kanilang mga aksyon nitong nakaraan, talagang desidido na sila mga tol at para bang tila baga wala nang atrasan mga tol, no? So itong ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Umaaligid na ulit sa Ayungin Shoal ang pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa mundo na pag-aari nila. Nangyari yan kasabay ng paglilinaw ng palasyo na hindi misunderstanding kundi sinadya ng China ang pangaharas sa ating resupply mission nitong nakaraang linggo. Siguro naka-receive yung Malacanang na medyo maraming backlash sa kanila, no? Kasi yung unang pahayag nila misunderstanding lang, 'di ba? Si Lucas Bersamin na nagsalita noon eh. Ngayon, nilinaw na ng Malacanang na hindi misunderstanding yun. Sinadya talaga nila yun mga tol. Kitang-kita naman sa video eh. Diba kinaiinis pa nga natin yung sinabi ni Lucas Bersamin na I don't know kung yung mga nakita namin bolo o axe, diba? Parang itinatanggi niya pa eh. Pero tuloy natin to. Ng China ang pangaharas sa ating resupply mission nitong nakaraang linggo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Isang linggo matapos ang marahas na engkwentro ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo noong June 17, namataan kahapon sa may Ayungin Shoal ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Base sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell, dumaan malapit sa nakasadsad na BRP Sierra Madre ang tinaguriang monster ship ng CCG. Lumapit pa ito sa Sabina Shoal kung nasaan naman nagpapatrolya ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa hiwalay na pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon, muling binatikos ng Beijing ang panghihimasok daw ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. At nasisi pa talaga ang Pilipinas mga tol. Wala naman tayong ibang aasahan sa kanila kundi magsinungaling at magsabi ng mga kasinungalingan mga tol. Diba? Tayo daw yung nanghihimasok sa kanila kahit na alam naman talaga nila mga tol na kung ang pag-uusapan natin legality, batas, talagang trespassing sila dyan at saka squatter pa sila mga tol. Pero wala matitigas ang mga mukha nito mga to eh. Dapat daw tantanan na ng Pilipinas ang pambubuyo at bumalik na sa pakikipagnegosasyon sa China para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Dapat daw tantanan na ng Pilipinas ang pambubuyo at bumalik na daw sa pakikipagnegosasyon sa China. Anong klaseng negotiation yon mga tol? Yung 90-10? Sa kanila 90%, sa atin 10%. No, wala lugi mga tol eh. Alam naman nating hindi patas tong mga to eh. At bumalik na sa pakikipagnegosasyon sa China para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Gaya ng ibang bahagi ng West Philippine Sea, matagal nang iginigit ng China na teritoryo nila ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Reef. Kaya tuwing may resupply mission ng Pilipinas, lagi silang hinaharas ng China, gaya ng nangyari noong June 17. Laging sinasabi ng China na controlled measure at nagtitimpi pa sila. Hindi no, nagtitimpi pa sila mga tol. Dito sa ginawa nila. No, controlled measure pa tawag nila at nagtitimpi sila. Well, totoo naman mga tol na kung titignan natin, parang nagtitimpi pa sila. So ano pa yung kaya nilang gawin na posibleng mas malala pa at posibleng makita natin yan sa mga susunod na panahon o sa susunod na mga pagkakataon kapag ang Pilipinas ay hindi nagbago ng approach dito sa ginagawa ng China. Kasi puro tayo reklamo lang puro tayo pagmamakaawa lang pagpapaawa. Sabi nga gano'n nung iba, di ba? Puro tayo pagpapaawa, puro tayo press briefing na ganyan, ganon. Pero pag andyan naman hindi naman tayo pumapalag, di ba? Kasi iniisip natin, nag-overthink tayo lagi na kapag tayo ay pumalag sa kanila at ipinaglaban natin tong ating claim, baka magkaroon ng gera. Pero nakita naman natin sa ibang mga bansa na pumalag sa China mga tol, hindi naman nag-declare ng gera China. Well, kasi siguro yung mga bansang yon talagang kaya nilang pumalag, di ba? Pero tayo, alam ng China, hindi natin kayang pumalag at nakikita nilang hindi talaga tayo pumapalag kaya inaabuso nila yon.
'Di ba? Pero tingnan nyo, pag pumupunta sila sa ibang bansa, 'di ba, wina-water cannon din sila din, eh, 'di ba sa Japan, yung binigyan natin ng reaction video nung nakaraan. Gusto nilang angkinin yung ano, eh, yung Senkaku Island, eh, o 'di winater cannon sila dun mga tol. O tanong, nag-declare ba sila ng giyera sa Japan? Eh, ingat-ingat lang sila dun, malakas na bansa din yun. Kapag hinaharang ang PCG. Pero sa mga video noong June 17, kita kung paano sila nanutok ng palakol, ng butas ng inflatable boat ng Navy, at ng araro ng mga rubber boat gamit ang speedboat. Kahapon, nilinaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi pa rin nila tinuturing na armed attack ang ginawa ng China. Pero kinontra niya ang naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding o aksidente lang ang nangyari. Dahil malinaw daw na sinadya ng China ang pangaharas sa mga Pilipinong sundalo. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Sinegundahan naman ito ng ilang eksperto. Alam daw ng China na mauuwi sa giyera ang kumusot kung may bitbit silang armas at may magpapaputok ng baril. Kaya estratehiya daw nila ang paggamit ng mga patalim laban sa atin. Eh di pwede pala natin gawin yan. Biruin mo, China mismo nagbibigay sa atin ng ideya kung ano yung mga pwedeng gamitin. Water cannon, o di ba ginagawa ng China yon? Eh di water cannon din natin sila. O pagdadala pala nito mga ganito, patalim at mga palakol, hindi pala pagmumula ng gera to, eh. Ba't di gawin niya ng mga sundalo natin? Kaso nga, baka magkapalakulan na sila dyan mga tol. O di ba? Tapos magtuturoan yan kung sino unang nang itak. Ganon din, doon din mauuwi yun. Tingin tuloy ng mga eksperto, pwede rin tayong pumalag. Basta hindi lang tayo gagamit ng baril. We have our own martial arts. We could also use rattan stick. Kali, arnis. Of Arnis. course, we have to defend. We have to train our personnel when it comes to armed and unarmed combat. But we should never fire the first shot. Di ba? Arnis. Mahusay ang mga Pilipino doon, mga tol. Arnis. Pwede tayong gumamit nun kasi tignan mo ginagawa sa atin, mga tol. O, di ba? O di, hindi walang magpapaputok o hindi tayo magpapaputok. Pero kayang depensahan ng mga Pilipino. Yung lalo-lalo na ng mga sundalo, yung kanilang mga sarili. Hindi yung nagmumukha silang mga ano dyan, di ba? Sundalo sila, tas ginanon lang sila ng mga Coast Guard ng China. Tindi nun, mga tol. Di ba? Nagbabalita mula sa frontline. Brian. Kung titignan mo mga yan, tingnan mo, wasak yung ano natin na mga navigation equipment nila, di ba? Hindi pa nga daw armed attack yan, mga tol. Pero kung titignan mo, sumampa na sila sa barko natin. Di ba? Sumampa na sila at pwede nilang ulit-ulitin yan. Every time na makakakita sila kasi ginawa na nila isang beses eh. Pwede na nilang gawin ng paulit-ulit yan katulad ng pangwa-water cannon nila. Siguro nagsawa na rin sila sa water cannon, mga tol eh. Ibang estratehiya na ginawa nila. Pero kung eto mga ginawa ng China Coast Guard sa Pilipinas, sa mga barko natin, eh hindi pa pala armed attack, mga tol. So anong gagawin ng mga kasundaluhan natin para maipagtanggol naman nila yung sarili nila? Diba? Ang pinagmamalaki kasi ng AFP, lumaban using their bare hands. O naagawan nga sila ng mga baril eh. Hindi daw hinayaan pero nagtagumpay na maagaw o makuha yung mga baril nila, diba? Yun ang masakit doon, mga tol, kung titignan natin. Hindi pa gera yan ha, hindi pa labanan yan, mga tol. Well, siguro sa totoong labanan, iba na siguro ang gagawin ng mga sundalo natin. Talaga lalaban na sila. Pero sa mga ganito, mga tol, kailangan maipakita rin naman ng mga kasundaluhan natin. Napapalag sila, oo, hindi gera. Kumbaga, sinasabi ng China, sinasabi ng mga eksperto na alam daw ng China na kapag nagdala sila ng mga baril, pwedeng pagmulan ng gera. So, hindi sila nagdadala. Yun naman pala eh. Eh di magdala rin tayo ng panangga, hindi bare hands, di ba? Yan o, tulad nung sinabi ni Professor Renato Castro na arnis. Ano pa ba pwedeng gamitin? Di ba? Napakarami. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo rito sa balitang to na napanood natin? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.